Okay, part 3 tayo dito, no? Pag-aabang pa rin natin dito sa alas 5 ng hapon dahil yun na yung pinaka-opening ng ating Junction 2, Davao City Coastal Road Junction 2, Rojas segment. Bali, ang mangyari dito is bubuksan na nga itong ating ano ngayon, two-way lane na tag-iisang lane, kabilaan. So kung nakikita ko nyo dito, para lang tayong magkakaroon ng ano, no, marathon. Parang magkaroon ng fun run or yun, Duterte run. Kasi yung gitna ay imbis na marking solid yellow line ilalagay dyan, ang nilalagay lang muna ay itong barricade. Ano ba tawag dyan? O sige, tawagan niya, sir? Sige, yung cone na lang daw tawag. So basta yung barricade na yung ginagamit, harang. So parang ang marathon lang, di ba? Para lang Iron Man 70.3. Okay, so time check ulit tayo dito. It's 4:53 na siya, so 7 minutes left to go. Magsisimula ng papasok yung mga sasakyan. I don't know kung talagang talaga sarado alas 5. So baka mga alas 5:05, pwede alas 5 Gs. So hindi ko alam kung sinong pupunta dito for inauguration or ribbon cutting or sino man yung mag-o-opening dito sa seremonya. So I don't know kung si Basti Duterte, pero I doubt kasi sinabi nga niya doon kanina, meron nagsasabi, hindi ko pa nakita, pero may mga nagsasabi dito ng mga taga rito, narinig nila at nakita yung statement ni Mayor Basti na ano nga daw siya, bakit daw or question niya itong lugar, itong project na to or itong daanan na to, bakit daw pinilit na i-open kahit hindi naman talaga kompleto, kulang, hindi pa siya tapos, no? Hindi pa naman talaga siya tapos gawa nung wala pang marking sa gitna, tapos wala pang mga solar lamps or at yung mga lamppost or mga street lights, di ba? So yung street lights na nakita natin diyan, so that's power light. So power light, so that's, syempre that's temporary, hindi pa yan yung ano, baka bukas pa nila i-install yung ilaw na yon. Ngayon pag-uusap natin si BBM tsaka ito si Dizon, wala talaga silang alam about sa construction, hindi nila alam, basta kusa lang nilang tinanong siguro dito. I don't know kung tinanong kung may mangyaring ganun, kung tinanong na yung mga taga rito, DPWH tsaka Engineering Office Davao City Chapter or Davao City Region, Idisana or Davao Region. So maaring hati sila, no? Dalawa sila sa pwedeng ma-blame ng mga tao, ng mga Davaoenyo, mga Pilipino, kung bakit nila pinasya na buksan by December 15. So ito lang, akin lang to, maaaring tinanong nga talaga ni BBM tsaka ni Dizon ang mga nagtatrabaho dito kung kailan pwedeng buksan as soon as possible or early as possible. So siguro sinagot nila na pwede na siguro 15, di ba? So ngayon ang mga tao dito nag-aabang kasi nga ako number 1 nung narinig ko yung sinabi niya sa nung time na sila nag-inspect dito sa Bukana Bridge. Kita na sabi ko, pwede ba yun? Parang ang bilis, parang ang gano'n lang pala kadali yun. In 11 days kaya ng madaanan, kaya ng trabahoin dito na kahit pa bara-bara pa yung dito. Mga hindi pa talaga maganda ang lagay dito sa lugar. Like ibig sabihin siya, no? Mga basa butas-butas, hindi pa talaga siya kumpleto. Hindi pa siya ganun kadali gawin. So mula noon sinubaybayan natin noong December 5, kasi December 4 sila nagbigay ng statement. So December 5 kinabukasan punta agad natin dito, chinik up natin, kinumusta yung sitwasyon hanggang sa matapos, hanggang sa andito na tayo ngayon, no? December 15 na siya, Lunes, mag-aalas 5 na, time check tayo. Ito 5:55, 5 minutes to go. So yun, sino nga ba ang pupunta dito ngayon para sa inauguration, ribbon cutting, or kung sino man yung mag-o-opening dito, mag-speech. So sabi nila si Kong Pulong daw. So tingnan natin kung siya nga ba. So possible, no? Hindi natin alam kung paano kaya mag-speech si Kong Pulong mamaya, di ba? So bakit hindi si BBM? Bakit hindi si BBM pala? Yun na lang yung natin tanong. Bakit kaya hindi si BBM yung mag-inauguration dito or mag-ribbon cutting? Bakit hindi si Dizon? Bakit hindi si BBM? Kasi nga backjob nga to, palpak, kumbaga parang hindi nga talaga siya maganda na pagkagawa. So hindi nila talaga iti-take credits. Alam niyo naman na si BBM talagang mangangangkin lang yan ng mga magagandang gawa lang. For example nga yung natin, yung ating Bukana Bridge, di ba? Napakaganda, world class, napaka-iconic, napaka-elegante. China bridge yun. I mean China funded bridge. So inangkin ni BBM, di nga inangkin ni Tatay Digong na siya yung initiator, or siya yung doon, siya yung may pakana sa utak niya yun. Laway ang kapital. So if it wasn't for Tatay Digong, hindi yun mangyayaring magkaroon tayo ng ganyan kagandang tulay. Possible mapunduhan yung tulay na yan, pero hindi ganyan kaganda siguro. Like tama lang, no? Parang baka siguro parang lang siya, Talomo Bangkal Connector Bridge lang yung mangyari. Pero dahil nga sa dahil nga sa China, pag sinabing kahit pa donation, di ba mostly na pag donation lang, parang sige, donation lang naman yan, basta kaya meron.
di bale hindi maganda, pero since ang China ay talagang ano sila, particular sila sa ganda, dapat kalidad din. So kahit donation lang nila sa Pilipinas, yung tulay na yan, talagang pinaganda nila na maayos. So maraming thank you People's Government of China. So bakit hindi si BBM? Yun na nga, dahil hindi naman talaga to maganda. Hindi sila proud. Kasi magre-reflect to sa kanilang itsura, sa kanilang pagkatao. So magkakaroon ng pangit na impression sa kanilang image. Although pangit naman ang image nila na sirang-sira naman talaga na, pero yun nga, parang papatunayan nila lalo kapag dito sila for picture taking. So ano sila, ang gagawin na dito, picture taking, photo ops. So ang mangyari dyan, magre-reflect sa kanilang pagkatao. Diba? Sabi nga nila ito naman nila ng mga taga rito, bangag daw ang nagsabi, bangag daw ang nag-declare, bangag daw ang nag-utos na tapusin to by December 15. Kaya bangag din daw yung lugar. So nga, maraming bangag. Anyway, yun lang. Masasabi ko lang as Davaoeño myself, hindi naman siguro ako yung magre-represent, pero so at least mga 2, 3, 4, 5 dyan sa inyo na mga taga Davao kagaya ko na kapareha sa akin siguro ang sentimento na kumbaga okay lang talaga sa akin na next year na lang to buksan basta kumpleto. Hindi yung gaya nito na parang ginagawang bara-bara, minamadali, di ba? Parang premature lang, di ba? Tingnan niyo, parang lang siya. Parang gumawa lang sila ng preparation para sa marathon, di ba? Jogging, parang pang Ironman. Maganda pa nga yung Ironman, di ba? Kasi meron pa talagang nakalagay dito ng mga barricade na hindi lang ganyan kapag may Ironman 70.3. Pero kita niyo to, open ito ha. Open siya para sa madlang people, public. Although makinabang tayo dito kasi nga makikita natin yung iconic na tulay, madadaanan natin Bukana Bridge. So anong oras na ba? Time check tayo. It's 4:59. So 1 minutes left, no? So para tayo naka-countdown dito, parang New Year lang. Countdown tayo dito nang makita natin yung mga taga rito. Anong reaction? Pero actually narinig naman na natin, hindi lang natin nakuha sa camera na yun nga, bali open siya na hindi pa tapos. Bangag daw ang nag-utos, kaya bangag din yung proyekto. So yun yung yun yung mga kadili ko. So yun na, so lang to, inaabangan natin to kasi excited tayo na makadaan din sa tulay. Syempre maganda yun kahit paano man lang, hindi natin kailangan pumunta ng China para lang maka-experience ng tulay na world class, tulay na pang malupitan. Sipulong man daw. Oh, sipulong daw. Di ba makadungog galing na dito? 18 ang kapalit. 17 niya. Sipulong daw ang Okay na, alas 5 na. So, start na yung seremonya siguro. Although sabi ng mama kahapon, yung engineer, yung pinaka-head ng inspection team, wala naman daw ganong seremonya, walang ribbon cutting, walang inauguration, mga ganon na seremonya. Pero, meron tayong na-ready ngayon dito na si Kong Pulong daw. Tingnan natin.